Ang kauna-unahang scooter na loaded sa specs at features at usap-usapan ngayong 2024 na tumapat at hinigitan pa si ADB 160. Sino ba ang QJ Motor? Tara pag-usapan natin. Ang QJ Motor or Kinjong Motorcycles ay isa sa mga leading motorcycle brands pagdating sa collaboration at mga new projects. Latest at new technologies na ang mga ginagamit ni QJ Motor para sa scooter nila tulad nilang ni ATR 160. Si ATR 160 ang kauna-unahang scooter na mayroong built-in GPS sa kanyang TFT display or monitor na pwede mo i-connect sa iyong mobile device or phone gamit ang mobile connectivity. Ito ang mga partner ni QJ Motor at mga brands na hawak niya: Geely, Volvo, Lotus, Mercedes-Benz, Benelli, Geometry, Maple, Polestar, Zeekr, and Proton. At yung iba naman ay mga premium collaborations niya tulad ng Harley-Davidson, MV Agusta at Peugeot Motorcycles. All parts is manufactured mismo sa planta ni QJ Motor, from steel up to plastic materials hanggang sa makina ng motor. X350 Harley-Davidson collaboration with QJ, X500 collaboration with QJ. Kaya talagang bigatin ito si QJ Motor, hindi lang sa mga small displacement na scooter pati rin sa big bike. Ngayon pakita natin si ATR 160 na bagong-bago from QJ Motor. Magandang hapon mga bossing. So another update tayo sa ating ATR 160 from QJ Motor. So this time sabihin kayong mabilis na specs nito dahil hanggang ngayon maraming pa nagtatanong kung bakit mas maganda ito compare sa ADB 160. So isang mabilis lang na specs sa kanyang features, at the same time yung mga parts niya na wala si Honda ADB 160. So simulan natin yung quick specs ni ATR 160 from QJ Motor. Let's start sa gulong niya. So yung gulong niya is same size lang po ng ADB 160, 13 and 14. Pero si ATR 160 is naka version 2 rim set na for adventure. And yung kanyang front suspension is inverted fork na po. Dual pot caliper na din yan. And ABS. And then sa likuran naman, same din po. Version 2 rim set din yung likuran. At naka-subtank na po siya na dual suspension. Yan, so bumili lang tayo ng shock cover pang ADB 160 para hindi madumihan yung ating suspension. So sa gulong, same lang po. Pero itong si ATR 160 is naka dual sport tire na din and version 2 rim set plus inverted fork suspension sa harap, dual pot caliper and dual disc brake na rin. Plus dual ABS channel na po ito. So harap likod naka ABS na. Okay, sa mga lights naman tayo, all LED lights na po si ATR 160. So except sa headlight niya, ang headlight niya po is unique, futuristic dahil naka-projector headlight po si ATR 160. Siya lang po ang scooter sa 160 category na naka-projector headlight. 4 na projector po ang headlight ni ATR 160. Adjustable windscreen na din po siya, parang si ADB 160 din. With traction control na din po si ATR 160 natin. Ayan po ang itsura ng kanyang likuran. Dual subtank suspension. Ito naman po ang kanyang front view or harapan niya. Inverted fork suspension. Dito naman tayo sa control panel ni ATR 160 and buttons. Meron tayong mode selector dito, enter and select. Ilaw niya, high beam and low beam. Signal light, horn, hazard light, idling stop, and hybrid uphill assist. Then start button or push start ignition button. Ngayon check natin yung TFT display ni ATR 160. Logo at front. Yan ang kanyang TFT display. Meron tayong fuel gauge, temperature gauge, hybrid assist gauge, then engine oil gauge, ABS, temperature, environment temperature yan battery gauge, and clock. So kompleto yung kanyang TFT display.
And itong traction control gauge, nandyan din yung nakailaw. Then let's check yung mga features na itong TFT display ni ATR 160. Pindutin lang natin tong enter. Lalabas na yung kanyang interface. Yan. Clock, brightness, unit, information, Bluetooth, TPMS, TCS, and exit. Check natin yung modes niya. Interface. Pwede kang mamili ng yung screen kung black or white. Pwede ring automatic. Natin sa automatic. Then clock nandyan din, brightness, unit, information, mobile Bluetooth, tire pressure, module, upgrade ni ATR 160 yan, and pwede mong kontrolin yung TCS nya, pwede mong i-off, pwede mong i-on. So you can turn on and off yung TCS ni ATR 160. Now yung special features naman ni ATR 160, yung kanyang built-in GPS. Kukonect mo siya sa iyong phone or phone mirroring. Paano ba yon? Long press lang natin tong enter. 5 seconds approximately. Then i-scan mo lang yung QR code na yan kung Android ka. Then kung iPhone ka naman, yan namang QR code na yan. So parang CarPlay ito. Pwede mong i-connect yung phone mo para ma-access mo yung GPS niya na built-in, and pwede mo ring i-phone mirror sa yung cellphone. Yan, so check naman natin yung GPS and phone connectivity ni ATR 160. So long press lang natin to, enter. Yan, lalabas na yan, and then open natin yung Carbitride kasi nakapag-download na ako ng application. In-scan ko yan, QR code na yan. Then ito yung i-download mong application, Carbitride. Automatic pupunta ka na sa window ng Carbitride, then da-download mo lang siya. So dahil meron na tayo, open na lang natin. Automatic magko-connect na yan sa kanya. Yan, connected na tayo. Kita nyo naman, meron na tayong GPS. Go to view. Yan. So naka-GPS na tayo. Ang galing, 'di ba? So first ever scooter na may built-in GPS sa TFT display niya. Ngayon, pwede naman tayo mag-phone mirroring kung ayaw mong gamitin yung built-in GPS niya dahil di pa masyadong updated. Pwede mong gamitin yung phone mo para ma-open mo yung Google Maps. So check natin. Punta tayo sa application, click natin yung phone mirroring. Yan, mirroring projection, start now. Yun, bilis, 'di ba? So hanapin lang natin yung maps. Yan, so na-connect na natin at yung phone mirroring niya. So yan na, nakita nyo. Naka-mirror na yung phone ko using Google Maps. Makikita mo na yan dyan sa yung display TFT panel from ATR 160 to my phone. So make sure naka-open yung Wi-Fi ng phone mo dahil doon nagko-connect si ATR 160. So open mo yung Wi-Fi. So paano pag malulowbat ka? Huwag ka mag-alala kasi may charger naman dito si ATR 160. So pwede kang mag-Google Maps habang nasa biyahe ka, habang naka-charge yung phone mo at hindi ka malulowbat. Yan. So that's how you connect phone mirror on your TFT display sa ATR 160. So tingnan naman natin yung hazard light and headlight ni ATR 160. So hindi pa nakabukas yung high beam niyan, kaya dalawang projector yung nakailaw. Check naman natin yung tail light. Yan naman ang itsura sa likuran. Napaka futuristic ng kanyang tail light. Then naka-hazard tayo, LED lights. So ito naman, naka-high beam tayo. So 4 na projector light ang nakabukas ngayon. Ito naman ang tunog ng kanyang makina. Stock po ang ating ATR 160, wala pa tayong ina-upgrade.
Pagdating naman sa makina natin, meron tayong 160cc, single overhead cam, 4 valves na po si ATR 160 natin. Max power 12 kilowatts, 8,500 RPM, max torque 15 Nm of torque at 6,000 RPM, bore and stroke 58.5 by 57.9 mm. Hybrid assist engine. Tapos 8 liter ang kanyang gas capacity. Then keyless na din to. And yung maganda din dito is mayroon kang control sa remote sa pagbubukas ng upuan. So kahit hindi mo napindutin yan, pwede mong buksan yung upuan using yung remote key fob niya or yung control niya sa remote. So sabihin na natin yung mga specs na meron sa ATR 160 na wala si ADV 160. Unang-una, version 2 rim set, front inverted suspension, dual ABS, 12 volts 14 amps battery, phone connectivity, projector headlight, hybrid assist function, adjustable brake lever, and handbrake. So kaya natin na-consider to sa ATR 160 dahil medyo madami-dami yung upgrade features nito and specs kumpara sa ADV 160 na Honda. And knowing na adventure scooter din ito, malaking tulong na yung naka-rim set na siya at naka-sub-tank fully adjustable spring suspension for rebound. Idagdag pa natin yung dual ABS channel nito and traction control plus projector headlight na siya lang or si ATR 160 lang ang merong projector headlight na scooter. So yun lang mga bossing at salamat dun sa mga nakapagpa-reserve ng ATR 160 this coming April. Congratulations po sa inyo and masasabi ko sobrang goods nitong scooter na to. And para sa 2024, isa ito sa mga step up na upgrades sa kategory ng 160cc adventure scooter. Yun lang, salamat!